sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta, tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Yes, good evening, brothers and sisters. Welcome once again to our midweek Bible study. Yan. Napakabait ang ating Panginoong Diyos. Patuloy tayo magpuri at magpasalamat sa Kanyang dakilang katapatan sa atin. Ano, ha? Panibagong araw na naman ang pinagkaloob niya sa atin upang makarinig ng Kanyang magandang balita. Hindi lang magandang balita, kundi mabuting balita. So before anything else, tayo muna po'y manalangin. Ano, ha? Sama-sama tayong mag-pray kay Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos Ama sa langit, lubos po ang aming pagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Sapagkat ikaw ang tunay na Diyos na siyang aming tanggulan, sanggalang. Ikaw ang Diyos ng aming buhay, kalakasan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay unawa sa bawat kaisipan naming kapos, umunawa. Kaya sa gabing ito, tanggapin niyo po ang aming taos-pusong pagpupuri at pagpapasalamat sa dakila mong pangalan. Ama, sa gabing ito, dalangin namin na kami po'y linisin niyo ang aming puso at kaisipan upang maging karapat-dapat kaming tumanggap ng iyong banal na salita. Padala niyo rin po ang banal na Espiritu upang bigyan kami ng pangunawa sa bawat salitang aming maririnig sapagkat inaamin po namin
na wala po kaming magagawa kung wala po kayo. Ama, sa gabing ito, tinataas din po namin ang mga kapatid namin na gagamitin mo sa gabing ito. Mula sa magpapaawit, of course, the music ministry, our song leaders, at higit sa lahat ang aming kapatid na gagamitin niyo po sa pagbabahagi ng iyong mga banal na salita. May your name be glorified tonight, and we bring you back the highest praise, the highest glory. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen. Okay, hallelujah. Purihin Diyos. Ngayon po, huwag nating kakalimutan ng mga kapatid nating nagse-celebrate ng kanilang special day, April 10, 2024. Happy birthday, ating kapatid na si Sister Angel Mirabuelos. Yan. And of course, Brother LJ Aquino and Brother Efren Ronquillo. Happy birthday mga kapatid and enjoy your day. Yan. Happy birthday once again and enjoy your day. A blessed day to all of you. Thank you, Lord. So, handa na po natin ang ating mga sarili. Tawagin na po natin ang ating mga kasama sa bahay upang sama-sama tayong itaas ang kamay, magpuri sa ating dakilang Diyos, sabay-sabay tayong umawit sa Kanya. So, let's welcome the Comfy Music Ministry. Yan. Hello po mga kapatid. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi po sa ating lahat. Sa lahat po ng sumusubaybay at nanonood. Ayan, ihanda na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Halina po tayo at sumamba po tayo. Magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon sapagkat napakabuti ng ating Panginoon. Kaya lahat po nasa kanilang mga tahanan o ikaw man ay nagbabiyahe sa ngayon, sumabay po kayo sa pag-awit sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, O my soul. Praise the Lord, O my soul. All my being, praise His holy name. And do not forget how kind He is. He forgives all my sins, heals all my diseases, and keeps me from the grave, and blesses me with love and mercy. Hallelujah. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya utusan natin ang ating mga kaluluwa na magpuri sa Diyos. Kaya awit tayo ngayon, mga kapatid. Awit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ako'y galak na galak sa iyo, Panginoon. Papa
isa o dalawa. Napakarami, napakarami pa mula sa'yo, mula sa'yo. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Sa kabila ng maraming pagsubok dito sa mundo, ika'y laging nandyan sa tabi ko. Patuloy ang dalon ng pagpapala, bilang isa o dalawa. Napakarami, napakarami pa mula sa'yo, mula sa'yo. Napakarami pa darating. Salamat, salamat sa'yo, O Yahweh, aming Diyos. Ika'y hindi nagbabago. Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga. Higit pa sa ang kayamanan sa mundong ito. Ang salita mo, Panginoon, ang pag-asa ko. Ano man ang mangyari, magtitiwala ako. Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga. Higit pa sa ibang kayamanan sa mundong ito. Ang salita mo, Panginoon, ang pag-asa ko. Ano man ang mangyari, magtitiwala ako. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, Panginoon, Panginoon. Sa bagong buhay kong ito, sa'yo iaalay. Wala nang iba, wala nang iba, sasambahin, sasambahin. Mahal na mahal kita, aking Panginoon Jesus. Salamat sa'yo, Panginoon, Panginoon. Sa bagong buhay kong ito, sa'yo iaalay. Wala nang iba, wala nang iba, sasambahin. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah! Oh, hallelujah! Mahal na mahal ka namin, Panginoon. Hallelujah! Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah! Salamat po, Lord, sa pagbibigay niyo palagi sa amin ng pagkakataon na masumpungan namin ang iyong mga salita na nagbibigay ng buhay, kalakasan sa amin lahat. Hallelujah! Hallelujah! Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Unahin ko lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking pupunta
sa'yo. Uunahing kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon. Magpahanggang ngayon, lagi ako nananabik sa iyong mga salita. Lagi ako umaasa sa iyong galingan. Aking paghahangarin, malugod ka sa buhay ko at maging karapat-dapat sa'yo ang laman ng puso ko. Lagi ako nananabik sa iyong mga salita. Lagi ako umaasa sa iyong galingan. Aking paghahangarin, malugod ka sa buhay ko at maging karapat-dapat sa'yo ang laman ng puso ko. Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambit ng aking labi. Laman ng aking isip, laman ng aking puso, ang pag-ibig mo. Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambit ng aking labi. Laman ng aking isip, laman ng aking puso, kabutihan mo. Oh Jesus, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Kamangha-mangha ang iyong mga salita. Di kayang sukatin, di kayang abutin, Jesus, ang pag-ibig mo. Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambit
kabutihan mo. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Kamangha-mangha ang iyong mga salita. Di kayang sukatin, di kayang abutin. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Kamangha-mangha ang iyong mga salita. Di kayang sukatin, di kayang abutin. Jesus, ang pag-ibig mo. Di kayang sukatin, di kayang abutin. Jesus, ang pag-ibig mo. Oh, praise God. Hallelujah. Kay buti mo sa amin, O Diyos. Wala kang katulad. Napakabuti mo, Diyos. Dakila ka, O Diyos. Sinasamba ka namin. Aming Diyos, Panginoon namin lahat. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, hallelujah. Thank you, Lord. Glory to God. Praise to you, O Lord God Almighty. Purihin ang Diyos. Napakasarap umawit sa ating dakilang Diyos. Ano ha? So tonight, ihanda na natin ang ating mga sarili, ang ating Bible, notebook, ballpen, upang sa ganon na isusulat po natin ang bawat scriptures na maririnig natin at yung mga lessons. Ano ha? Meron tayong kopya at nababalik-balikan natin. So sa pagpapatuloy po ng ating series na Epistle to the Hebrew by Paul, tayo ay nasa Hebrews chapter 5 na po tayo. So let us welcome tonight ang ating kapatid, ang ating Pastor Rafi Real. Let's welcome our pastor. Magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid at welcome muli sa ating weekly Bible study. Ngayong gabi po, ang ating pag-aaral ay doon pa rin po doon sa Book of Hebrews. Sa chapter 5, simula po sa verse 1 hanggang verse 5. The perfect high priest. For every high priest taken from among men is appointed on behalf of men in things pertaining to God, in order to offer both gifts and sacrifices for sins. He can deal gently with the ignorant and misguided, since he himself also is beset with weakness. And because of it, he is obligated to offer sacrifices for sins, as for the people, so also for himself. And no one takes the honor to himself, but receives it when he is called by God, even as Aaron was. So also Christ did not glorify himself so as to become a high priest, but he who said to him, "You are my son, today I have begotten you." Amen. So ito po yung ating pag-aaral. So ito pong ating pag-aaral ngayon sa gabing ito ay tungkol sa qualification ng isang pagiging high priest. Ngayon, dito po sa Book of Exodus,
Meron tayong mga scriptures o mga readings para maunawaan natin po mabuti. So sa Exodus chapter 40, sa verse 12 to 15. So Exodus 40. Yan. Sa 12 hanggang 15. So sa alagay po rito, then you shall bring Aaron and his sons to the doorway of the tent of meeting and wash them with water. You shall put the holy garments on Aaron and anoint him and consecrate him that he may minister as a priest to me. You shall bring his sons and put tunics on them, and you shall anoint them, even as you have anointed their father, that they may minister as priests to me, and their anointing will qualify them for a perpetual priesthood throughout their generations. So dito po sa ating binasa, dito po unang binanggit yung salitang priest sa mga Israelites. Dito po unang binanggit itong salitang priest. Ngayon, sa ating po pag-aaral, no, ang katanungan ay, who was God's first high priest? Sino nga ba ang unang high priest? So, ang first high priest was Aaron himself. Doon sa binasa natin, inappoint po siya doon. He was appointed to this role by God. Appointed by God. Other notable high priests in the Bible include Aaron's sons, Eleazar's sons, si Pinehas, Eli, and Sadok, at yung mga sumunod pa po, mga kapatid. Kaya makikita po natin, appointed by God. Now, ano nga ba meaning ng high priest? Pag sinabi pong high priest sa Bible, ang ibig sabihin nito, the high priest would atone, make amends for error or deficiency for all the sins of the people and intercede on their behalf, and God would forgive them. So ito po yung kahulugan ng high priest. Siya yung siya yung naging mediator, tagapamagitan between God and men para ma-reconcile ang tao sa Diyos. Yun po ang high priest. Hindi lamang po as the person who can go before God. Siya lang ang pwedeng lumapit sa Panginoon. Present a substitute for the sins of others, and whose intercession pacified God's wrath. So ibig sabihin, para mapacify o mapahinahon ang galit ng ating Panginoon, kailangan ng isang high priest na mamagitan. Siya yung mag-o-offer ng mga sacrifices. And this position was meant to be lifelong. So ibig sabihin, ito'y habang buhay na appointment. Wala po itong graduation na after a certain period ay pwede ka nang sabihin mo na tapos na yung aking service sa Panginoon. Hindi po. Once appointed by God, it is a lifelong commitment. Now, take note nyo po ito, mga kapatid. The high priest is not like a pastor. Hindi siya katulad ng isang pastor. Though both do have the ability and knowledge of the scripture to teach them. So pareho naman silang merong kaalaman, no, tungkol sa salita ng Diyos, pero hindi po pareho to. Iba yung high priest at iba ang isang pastor. Now, the high priest seemed to exist even before the law of Moses. So even before the law of Moses, nag-exist na po ito eh. Naroon na siya eh. So hindi lamang po yun na itong even before the law of Moses, it is a mediator position. So itong high priest, it is a mediator position. Someone who intercedes between man and God, and a role that Jesus took on after his death and resurrection. So hindi po natin tatalakayin si Jesus Christ as the high priest. Sa susunod po, natatalakayan. Pero this time, doon muna tayo sa qualification na isang tao para matawag na isang high priest. Kaya nga, sabi po, ito'y ginawa ng Panginoon after his death and resurrection. Now, sa 1 John chapter 2, sa verse 1 and 2, sa Good News Version, ang sabi doon, I am writing this to you, my children, so that you will not sin. But if anyone does sin,
we have someone who pleads with the Father on our behalf. Jesus Christ, the righteous one, and Christ himself is the means by which our sins are forgiven, and not our sins only, but also the sins of everyone. So yun po ang nangyari. Pero, sabi ko nga po, hindi natin bibigyan namang diin tungkol sa ating Panginoon, kundi yung qualification. Now, take note again, tingnan niyo po to. The tribe of Levi in Israel, pag sinabi itong Levi, ito yung mga anak po ni Jacob, merong 12 tribes, at pinili ng Panginoon partikular ang mga Levites. So the tribe of Levi in Israel who set apart from the others. So hiniwalay talaga ito itong laing ito, not receiving lands, but instead the duty of being a priest. Yun ang trabaho ngayon nila. Hindi sila magtatrabaho, wala silang gagawin, kundi ang full concentration nila ay kanilang asikasuhin ang mga gawain partikular o tungkol sa ating Panginoon. Now, dito rin po, itong mga high priests, they conducted the religious rites and rituals for the nation. So sila'y medyo merong kakayanan o karapatan na talagang sila ang mga ngasiwa na mga bagay na pertaining pagdating sa gawain ng Panginoon. Now, tingnan natin ngayon ang qualifications and role of a high priest. Unang-una, napansin niyo po ba na balikan po natin yung ating pag-aaral sa Hebrews 5. Balikan natin siya para ating madissect mabuti itong ating pag-aaral. So Hebrews chapter 5 sa verse 1. For every high priest taken from among men is appointed on behalf. Ito yung salitang appointed. Itinalaga ng Diyos. Now, ano ba ibig sabihin ng appointed? Pag sinabi pong appointed, ay ito sa Old Testament po, sa Old Testament, the basic meaning of appoint is either visit, parang binisita, or establish, or set in authority. At ito po, the extension of yung visit, yung word na visit, it carries the idea of appointment. Now, it meaning to set in place. Pag sinabing appointed o appointment, setting in a place as a time, as a place, or event. Yan ang ibig sabihin ng appointed. Now, ang theological importance focuses on the appointing. On the appointing. Na sinasabi niyo, concentrating or commissioning of a person for a special service to the Lord and His people. So, special service talaga ito. Pinili talaga ng Panginoon to, in-appoint pagdating sa gawain sa Panginoon. Now, the word consecration, pag sinabing consecration, paghahandog o pag-aalay, is a special type of appointment. Special type of appointment. Pag sinabing appointed by God o yung the word consecration. Halimbawa, the consecration of Aaron and his son. Doon po sa Exodus chapter 28 at chapter 29. Hindi na po natin babasahin, pero pwede nyo pong basahin as a reading na makikita nyo po doon, they were consecrated. Sila ay set apart para sa gawain ng ating Panginoon. Second, isang halimbawa, the appointment of Levites as a servants of God. Now, dito sa Numbers chapter 3, ayan, yung pagkaka-appoint ng mga Levites pagdating sa gawain sa Panginoon. The book of Numbers, chapter 3, verse 5 hanggang 8. So, ganito po nakalagay. Then the Lord spoke to Moses, saying, bring the tribe of Levi near and set them before Aaron the priest, that they may serve him. They shall perform the duties for him and for the whole congregation before the tent of meeting, to do the service of the tabernacle. Sa verse 8, they shall also keep all the furnishing of the tent of meeting, along with the duties of the sons of Israel, to do the service of the tabernacle. Tuloy natin sa verse 9.
You shall thus give the Levites to Aaron and to his sons. They are wholly given to him from among the sons of Israel. So nandyan, in-appoint mismo ng Panginoon ang tribe of Levi para sa gawain sa Panginoon. Isa pang halimbawa, the naming of the 70 elders to assist Moses. Sa Numbers pa rin po. Sa Numbers chapter 11. Sa verse 24 and 25. So dito, in-appoint o kinonsecrate. 24 and 25. So Moses went out and told the people the words of the Lord. Also he gathered 70 men of the elders of the people and stationed them around the tent. Then the Lord came down in the cloud and spoke to him, and he took of the Spirit who was upon him and placed him upon the 70 elders. And when the Spirit rested upon them, they prophesied but did not do it again. So nakita niyo po, yung 70 elders na in-appoint din, or they were consecrated para tulungan si Moses sa gawain. And of course, the commissioning of Moses' successor. Numbers chapter 27, na dito pumili naman ng Panginoon na susunod sa pamumuno ng Israel. At ang pinili nga po rito ay si Joshua. Yan. Basahin nyo rin po yan na kung paano pinili ang next successor ni Moses. Now, the appointment was God's initiative. Pag sinabing God's initiative, kanyang decision yun, kanyang choice yun. Hindi tayo. Hindi po yun, gugustuhin natin isang position o para bang gusto natin maging high priest, hindi po pwede. It is appointment, God's initiative. Siya ang pipili. Now, si Aaron and his sons alone were to serve as priests. So pinili na po si Aaron at ang kanyang mga anak bilang priest. Unang-una, of course, to offer sacrifices. Sila ang magli-lead. Sila ang magli-lead para makapag-offer ng sacrifice before God para sa mga kasalanan ng tao at para mapacify ang galit ng ating Panginoon. Pangalawa, na kanilang function ay to bless the people. So, bless nila ang tao. Pero, in reality, mga kapatid, it is God who bless His people. It is God who bless His people. But, God commanded Aaron and his sons to place the Lord's name on the Israelites. Andito po sa Numbers chapter 6, verse 27, sabi doon, so they shall invoke my name on the sons of Israel, and I then will bless them. So, bagamat sabi ko nga, in reality, it is God who blessed the people. Pero binigyan niya ng authority si Aaron and kasama ang kanyang mga anak, i-bless or to invoke the name of God sa Israel. And sabi ng Panginoon, and then I will bless them. Amen. Now, sa New Testament, the practice of appointment is often associated with the laying of hands. So, ang pag mag-a-appoint, ipinapatong ang kamay sa isang tao, appointing him for a very special position. Now, halimbawa, Jesus appointed the 12 disciples to be with him and that he could send out to preach. Sa Mark chapter 3, verse 14, ang sabi doon, and he appointed the 12 so that they would be with him and that he could send out to preach and to have authority to cast out the demons. Nakita niyo po ba kung paano in-appoint ng Panginoon ang 12 disciples? Amen. Thank you, Lord. Now, tuloy pa natin. Now, pangalawang isang halimbawa sa New Testament kung paano nag-a-appoint. The Great Commission was given on the basis of Jesus' authority. So, on the basis of Jesus' authority. Tingnan natin ito, Matthew 28. Isa ito sa mga natawag natin, the Great Commission ng ating Panginoon. Pero tingnan natin sa Matthew 28, verse 19 hanggang 20. Okay, Matthew 28. Okay, ganito po nakalagay. Simulan ko na po sa verse 18 ng Matthew 28.
And Jesus came up and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. Verse 19, Go therefore and make disciples on all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you. And lo, I am with you always ever to the end of the age. So ito ngayon, binigyan ng Panginoon ang authority sa sinasabi niya rito mga disciples. Sabi, go then and make them my disciples. So yung full authority at sila ay in-appoint para to make disciples, to make known the name of Jesus throughout all the world. Now, dito rin po, the appointment of Paul. Of course, yung appointment ni Paul, no, sa Acts 26, verse 16. But get up and stand up on your feet. For this purpose, I have appeared to you, to appoint you a minister and a witness, not only to the things in which I will appear to you. So here comes God appointing Paul to be a minister. Amen, amen. Thank you, Lord. Tuloy tayo. Now, the second qualification ng isang high priest, kanina yung ito'y appointed by God. Now, isa pang qualifications niya, the high priest must offer gifts and sacrifices for sins. So ito'y isa sa mga role niya o gawain niya. He leads people to make gifts or offerings to the Lord. So siya yung nagli-lead dito para magbigay ng offering of their lives, offering of their possessions. And naalala niyo Romans chapter 12, di ba sabi diyan, offer yourselves as a living sacrifice to God. So ang nagli-lead dito, yung priest, siya magli-lead para mag-offer ang isang tao. But he has one significant function ng isang priest, that is to offer sacrifices for sins. Yun ang very specific na function niya, na siya ang magli-lead para mapacify ang galit ng ating Panginoon. Now, therefore, there has to be a substitution. So yung pag-o-offer ngayon sa New Testament o sa Old Testament, there must be a substitution. This refers to the animal. So sa Old Testament, ang ginagamit na pag-o-offer ay hayop na walang kapintasan. I-offer ito as a substitute which were a sacrifice for sin na nakumit doon sa Old Testament. So ang ginagawa nun, nag-o-offer ng mga sacrifice at hayop ang ino-offer doon. Now, the animal sacrifice is also a type of symbol that pictured what Jesus Christ was to do for us. So binigyan tayo ng isang napakagandang larawan pagdating sa New Testament na ang naging in-offer dito ay ang ating Panginoong Yesus. Kaya doon sa John, tingnan natin po sa Gospel ni John, chapter 1. Tingnan yung pagkaka-offer dito. John chapter 1, 29 to 32. Sabi po rito, 29, the next day he saw Jesus coming to him and said, Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is he on behalf of whom I said, After me comes a man who was a higher rank than I, for he existed before me. I did not recognize him, but saw that he might be manifested to Israel. I came baptizing in water. Verse 32, John testified saying, I have seen the Spirit descending as a dove out of heaven, and he remained upon him. I did not recognize him, but he who sent me to baptize in water and said to me, He upon whom you see the Spirit descending and remaining upon him. This is the one who baptizes in the Holy Spirit. I myself have seen and have testified this is the Son of God. So sinasabi rito, the Lamb who takes away the sins of the world. At ang tinutukoy po dyan ay ang ating Panginoon. Na i-discuss po dyan later on, no? Sa the same chapter 5 nitong book of Hebrews. Now, number 3, no, na role ng isang, kanina kasi ang qualification, he must be appointed. Now, the role, siya mag-o-offer ng
ng gifts and sacrifices for the sins. At ang pangalawang role niya, the high priest must be able to deal with men in compassion. In compassion. Men are classified into two classifications. Why compassion? Kasi, kinlassify po ang tao May dalawang classification One, the ignorant. The ignorant, those who have sinned and did not know it. Those who are guilty of sinning in ignorance. Which is, totoo nga naman, tayo naman, alaman lang naman natin talaga ang kasalanan nung tayo na-convert, tinanggap natin ating Panginoon. Paano yung mga tao na hindi pa tinatanggap ang ating Panginoon? So it is a sin of ignorance. Sin of ignorance. Kaya paano kang hindi magiging compassionate sa kanila? Hindi mo sila mamahalin kasi hindi pa nila naintindihan Hindi po ba? So kinakailangan tayo as a Christian, appointed by God, kailangan we must be compassionate. Pangalawa, na classification ng tao, those who are going astray. So ito naman po mga taong itong those who are going astray, those who willfully sin. Ito naman yung medyo mahirap. Kasi po dito sa first letter of John, sa chapter 5, may binanggit siya rito tungkol sa mga tinatawag na willful sinning. 1 John 5. Simulan ko po rito verse 5 sa verse 16. Tingnan po nyo. If anyone sees his brother committing a sin not leading to death, he shall ask, and God will for him give life to those who commit sin not leading to death. There is a sin leading to death. I do not say that he should make request for this. Parang napakabigat nitong kay John na parang huwag na daw ipag-pray. Pero bilang isang Kristiyano o ikaw yung na-appoint na isang priest, kailangan nandun pa rin yung compassion. Let God do His job. Ayaw mo ang Panginoon. Kung i-judge si Lord, i-judge siya. Pero sa atin, pagpe-pray pa rin po natin sila kasi yun ang isa sa mga part ng isang priest na kailangan maging compassion tayo. Andun yung awa, katulad ng ating Panginoon, giving all the chances for them na makarecover o makabalik sa ating Panginoon. Amen. Now, the high priest must remember that he himself, tandaan natin, the high priest must remember that he himself is also guilty of weaknesses and failures. Therefore, he is to deal gently with all men. Minsan nakakaligtaan natin na naging masyado tayong righteous, di po ba? Tayo din naman, may mga failures tayo, may mga weaknesses tayo, may mga flaws tayo. Kaya nire-remind tayo bilang isang high priest, if ever appointed as a high priest, kailangan maging compassionate tayo. Hindi basta yung judge kagad ng judge. Kasi isa sa mga ating community values, number one is to understand and not to judge. Isa yun sa ating sa isang ating community values. Pero nire-remind lang po tayo dito, if ever na ikaw ay ma-appoint as a high priest, huwag natin kakalimutan na tayo din ay meron ding mga kakulangan. Hindi po tayo perfect. Kaya tayo nire-remind. Now, number four, na role, the high priest must offer sacrifices for his own sin. So hindi lamang for the sin of other people, kasi tayo nagkakamali rin naman bawat isa, di po ba? Salamat na lamang nandiyan ang salita ng Diyos, reminding us, if ever na tayo nagkamali, nire-remind tayo ng Word of God. Di po ba? May warningan tayo na huwag natin gawin. Pero, sinasabi sa atin, bilang isang high priest, if ever appointed, kinakailangan mag-offer din tayo for our own sin. Now, he is just as guilty of sin and short of God's glory. Kaya Romans chapter 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. All. Walang hindi nagkasala. Kaya kailangan talaga natin ang grasya ng ating Panginoon. Amen. And number 5 na role ng isang high priest, the high priest must be God-appointed and not self-appointed. Hindi pwede. Hindi pwedeng, gusto ko yung role na yan, gusto ko yung position na yan. Hindi po pwede.
Si Lord kasi po ang mag-a-appoint. Kaya no person is to enter the priestly ministry because he chooses it as a profession, as a means to earn a livelihood. Mali. Ang pagpasok sa ganitong gawain ay hindi para ikaw ay kumita. Actually, wala pong pera. When serving the Lord, wala po dyan. Wala yung pinapangakong pera dyan. Ang pinapangako lang ng Panginoon na tayo ay kanyang kakalingain, hindi niya tayo pababayaan. Lahat ng ating pangailangan, ipoprovide ng ating Panginoon. Kaya be reminded, mga kapatid, no person is to enter the priestly ministry because he chooses it as a profession or as a means to earn a livelihood. Mali po. Kasi si Lord ang pipili. Now, sa ating pong conclusion, dito sa John 15, verse 16, ganito po nakalagay, "You did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit. Fruit that will last. Then the Father will give you whatever you ask in my prayer." So sabi niya, you did not choose me, but I chose you. Hindi naman talaga siya pinili natin, di po ba? Lahat naman tayo, may kanya-kanya tayong good plano, pero si Lord ang pumipili. Ganon din po sa Acts chapter 9, verse 15. "But the Lord said to Ananias, Go, this man is my chosen instrument to carry my name before the Gentiles and their kings and before the people of Israel." So here comes Paul. Si Paul, sinabi nga po dyan, siya ay chosen, appointed of God bilang isang instrumento para ihatid ang magandang balita of salvation sa lahat ng tao. Amen. So nawa, mga kapatid, naging malinaw po sa atin ang pagiging high priest, ang qualification niya. Number 1, he is appointed by God. Hindi mo pwedeng piliin ang position. Si Lord ang mag-a-appoint. Amen. So magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. At let's offer a prayer. Lord, maraming po salamat sa gabing ito. Salamat po for the favor, for giving us the gift of knowledge, the gift of understanding, O Lord, na anumang bagay, Panginoon, ay ikaw magbibigay. Ikaw ang pipili, Panginoon, for a very particular position, for a particular mission, Panginoon. Salamat po na kami po ay pinili niyo po sa karamihan. At wala po kayo maibalik sa iyo, Panginoon, kundi ikaw ay papurihan at pasalamatan. Papuri at pasalamat sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. So magandang gabi po at marami po salamat sa inyo. 2 Timothy